Sasabihin pa natin, ayaw mo na, mag-ebanghelyo, humili pa naman yung pari. Yung pa namang iba, during the homily, no, lalo pag wala pa sa renewal, nako, lalabas yan at manghihi sa labas, doon pa manghihi sa mga pader, no? Yung mga babae, sige, kung saan pa naman misa, saan pa naman homily o nagbabasa ng ebanghelyo o readings, doon yung iba nagro-rosaryo, doon yung iba nagno-nobina. Ang lakas-lakas pa ng boses. One time nga, nagsimba ako, gusto ko nang sitahin yung katabi ko. Ay, abaga nung Maria, napupuno ka ng grasya, naghumili yung pari. Kaya hindi niya maririnig kung ano sinasabi ng pari. Kaya sige man po siya humili sa sarili niya. No? Ako palagay ko siguro, pwede siguro natin, sister, mamaya ka na mag-rosaryo. Ay, nagkipagkumpitensya ka man din sa pari. Di ba? Huwag na lang natin dugtungan. Pwede naman siguro sabihin natin na, sister, pwede ba mamaya na lang yan mag-rosaryo? Di ba? So, kasi kung hindi natin siya implied na correction lang, patuloy siyang magkaroon ng mali na gawa, no? At yung sa pagmisa din natin, no, lalaktaw ako doon po sa consecration, no? Alam naman natin ang consecration ayun ang pinaka-highest part ng mass. No, ang consecration, yung tinataas po yung host at saka yung wine, no? Sasabihin ng commentator, magsiluhod po tayong lahat, no? After awitin yung holy, holy, di ba? Yung iba, kay puti ang pantalon, di mo luhod. Imbes nga mo luhod, mulingkod. Tanawara. Yun, kaya tayo luluhod kasi ang sinasamba natin ay Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. O, tingnan mo yung iba. Imbis nga lumuhod, umupo na. Alam niyo po, kung hindi ka makaluhod, kaya matakot kang marumihan ang pantalon mo, o minsan sa merong misa na ang luhuran ibato, no, hindi ka makaluhod, imbis nga mag-upo, tumayo ka na lang, manatili na lang nakatayo. Ituro din po natin ito kung paano tamang pagsamba sa ating Diyos. No, hindi naman ordinary position yan di ba? So, yon. Pag tinaas na po yung host at saka yung wine, no po, meron pa naman sa atin ugali na imbis na titignan yung wine at saka yung tinapay, doon pa man yuyuko. Pagka baba na ng pari, doon na titingala, wala natin nakita. Di ba? Kasi nga, mali din ang ating mga ginagawa. Kaya, ngayon, sa pagkakataong ito, malaman na natin yun. So, iwasan na natin niya kung saan tinataas yung body of Christ at saka yung blood of Jesus, doon pa tayo yuko. So, titingnan natin at ito po ang sikreto na natuklasan ko. Na pag tinaas na po yung body at blood ni Jesus, doon ka humiling. Talagang humingi ka na kay Lord kung ano yung gusto mong hilingin, lakihan mo na, huwag mo nang liitan. Kasi wala namang imposible kay Lord. Amen? Talagang humiling tayo ng bagay na tingin mo imposible. At gagawa ang Diyos ng sagot sa panalangin na mataimtim. No? So, yun po. Pagkatapos, yung consecration talaga, dito po ang bread at saka yung wine, magiging totoong katawan at dugo ni Kristo. No, hindi ko alam anong Tagalog nito, pero alam ko sa English, transubstantiation. So, nito nagiging katawan at dugo ang ating Panginoon, ng ating Panginoon. Kaya po, pag yun ay, nagiging pagdating na ng komunyon, hindi na po yan tinapay. Hindi na po yan ordinary na host, no? Kaya dapat, we have to receive it with reverence. Talagang tatanggap tayo ng komunyon na nasa tama talaga. No po, pag sinabi ng body of Christ, gusto mong tanggapin sa dila, ilabas mo yung dila mo. Kasi pag body of Christ, nganga ka, tapos kagatin mo pa yung kamay ng pari, no? Kaya nga po dito sa atin, sinisikap ko na yung malalaki po ang binibigay natin para hindi naman madilaan natin yung kamay ng pari o hindi natin makagat. So, pag nag-communion po, ilabas natin yung ating dila sa tamang labas. Hindi naman, ganun. Ilabas natin naman ng maayos. Di ba? Kasi pag sinabing body of Christ,
sagutin mo yung amen. Meron naman yung iba sa atin, magyango-yango lang. Sabi yun, amen. Diba? Kasi ibig sabihin, tinanggap mo at bago mo ilabas ang iyong dila. Diba? Ngayon, kung gusto mo naman tanggapin sa kamay, see to it na yung kamay mo, walang maraming sulat. No? Diba? Kasi nga po, hanggat maaari talaga, we will receive Jesus sa dila lang. Kasi kung kamay, lalo pag namasahe ka sa jeep, diba? Minsan marumi ang hawak mo sa jeep. Diba? Alam nyo, obserbahan mo, pag naghugas ka ng kamay, kahit sandali ka lang hindi naghugas, marumi na agad. Kasi yung alikabok, minsan ang bag mo marumi. Diba? Minsan ang mukha mo maraming pulbos. Tapos tatanggap ka ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Totoong katawan at dugo ni Kristo yan. Amen? So kung tatanggap ka naman talaga sa kamay, kailangan nasa tamang forma yung left hand, no, kaliwang kamay, ipapatong mo sa kanang kamay. Bago, no, dadamputin mo sa kanang kamay mo at isubo kaagad. Huwag yung dalhin sa upuan, mamaya itari mo yan sa manok. No? Gagawin mong anting-anting sa manok. So isubo mo kaagad kasi nga po, dito sa ating community, wala pong nagbabantay dyan. No? At alam ko wala namang gumagawa rito. Pero talaga pong nasa tamang paraan, tamang posisyon. Amen? Yan. Tapos, alam nyo po, pag may matirang kapirasong particle yan, talagang kunin mo at kainin. Kahit gaano kaliit yan, katawan at dugo pa rin na ng ating Panginoon. No? Hindi yung pagkatapos mo magtanggap, magbayhon-bayhon na kakaagad, hindi mo man lang tiningnan kung may natirang kapiraso. No po? At in case lang merong nahulog or ikaw nahulugan ka, no, alam nyo, talagang manghingi ka ng sorry kay Lord. May mensahe sa yun. At kuhanin mo talaga yan with reverence. At isubo mo kung pwede ikaw na magsubo. Kasi alam mo ang gagawin ng pari yan, kukunin niya yan at siya ang kakain noon. So, no, kunin mo na lang yun at isubo mo na lang mismo. At hindi po yan marumi. Talagang katawan at dugo ni Kristo, hindi po yan madampian ng dumi. Naalala ko po si Father Orbos, nag-share. Noon daw nag-consecration na ganyan, yung kanyang wine, may dumapo na langaw. Pagtingin daw niya, langaw. Kung pisilin naman niya, mapipisil yung langaw. Kung alisin naman niya yung langaw, sasama yung blood of Jesus. Ang ginawa niya, ininom na lang niya. Diba? Ibig sabihin, hindi naman namatay si Father Orbos, buhay pa rin hanggang ngayon, wala namang sakit. Ibig sabihin, talagang mahalaga yung dugo ng ating Panginoong Jesus, no? Alam nyo, there are times kasi dito sa ating community na ibibigay ng pare yung double species. Diba minsan si Father Rubin, pinapasawsaw sa atin ang hostia, ang katawan ni Jesus. Pag sinawsaw nyo, talagang saluin po ninyo yan sa kabilang kamay kasi baka tumulo yung blood ni Jesus, napakahalaga nun. No? Isipin mo, dugo ni Jesus yan, tutulo. No? Kaya, saluin mo po sa kabilang kamay mo, pag may tumulo sa kamay mo, dilaan